mas lalong nagiging malinaw po ang direksyon ng Ripple at ang papel ng XRP sa mundo ng global finance ngayon. May mga lumalabas na bagong pahayag mula po sa mismong leadership ng kumpanya. Sina Ripple CEO Brad Garlinghouse at President Monica Long na nagbibigay ng matibay na linaw sa kung ano nga ba ang tunay na plano para kay XRP. Sabi nga rito, sa title ng ating balita dito mula kay Times Tabloid ay Ripple CEO and Monica Long admitted this on camera about XRP. Sa loob ng maraming taon, madami pong haka-haka ang kumakalat tungkol sa kung nilayuan na ba ng Ripple itong si XRP. Pero sa pagkakataong ito, mismong ang mga executives ang sumagot sa mga tanong na iyan ng direkta on camera. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga sinabi nila at kung paano nito binabago ang pananaw sa ating kinabukasan. Hindi na ito usapin ng haka-haka lamang. Ito ay tungkol sa kung paano idinisenyo sa XRP para maging bridge asset na gagamitin ng mga bangko at institution sa buong mundo. At simulan po natin ang tungkol kay XRP bilang bridge asset. Sa isang mahalagang clip na nag-circulate kamakailan, kinumpirma po dito ni Monica Long. Ayan po siya, nakikita natin dito sa screen. Siya po si Monica Long. At kinumpirma niya na gumagamit po ang Ripple ng halo-halong assets para pagsilbihan ang kanilang mga customers. Kasama sa mga asset na ito ang stable coins at ang mismong XRP. Ang mahalagang punto rito ay ang pagkakaugnay ni XRP sa original po nitong layunin. Ayon kay Long, ang asset ay idinisenyo mula pa sa simula para magsilbing bridge para sa tinatawag nating long tail of currency pairs. Ayan, ito po ang aking opinion dyan. Napaka-importante ng detalyeng ito sa mundo ng tokenization kung saan ang mga traditional na assets gaya ng real estate, stocks at bonds ay inililipat na sa blockchain. Kailangan natin ng isang efficient intermediary. Isipin po ninyo mga crypto, kung mayroon tayong daang-daang iba't ibang uri ng tokenized assets, hindi pwedeng gumawa ng direktang koneksyon ang bawat isa sa lahat. Kailangan natin ng isang asset na neutral at mabilis na pwedeng mag-settle ng transaction. Kaya dito po pumapasok sa XRP. Ang pagkilala ni Monica Long dito na ang XRP ay nananatiling pangunahing bahagi ng kanilang diskarte ay isa pong matibay na indikasyon na hindi po nagbabago ang core mission ng Ripple. Sila ay nagtatayo ng infrastructure na nakadesenyo para sa scalability at si XRP ang linchpin o ang sentro ng buong operasyong ito. Pag-usapan naman po natin si Garlinghouse at ang tinatawag pong Center of Everything Strategy. Yan. Hindi po nagpahuli ang CEO na si Brad Garlinghouse sa paglilinaw ng mga issue. Direkta niyang hinarap ang mga chismes at maling impormasyon na nagpapahiwatig na iniwan na ng Ripple ang XRP. Para kay Garlinghouse, ang ideyang ito ay hindi lamang mali. Ito po ay illogical. Ipinaliwanag niya na kung titingnan ang kabuuan ng business model ng Ripple, imposibleng tanggalin ang XRP dahil ito ang nagbibigay ng bilis at tipid sa kanilang mga serbisyo. Sa aking opinyon, ang pagiging prangka ni Garlinghouse ay isang paraan para putulin ang ingay ng mga nagdududa. Kaya ang masasabi ko po ay ang tawag sa diskarte ni Ripple ay pragmatic utility. Hindi sila nakakulong sa pagiging maximalist na isa lang dapat ang gamitin. Ang kanilang goal ay best price at best product para sa mga kanilang customers. Kung sa isang corridor ay stable coin ang mas mabilis, gagamitin nila iyon. Pero kung ang corridor naman ay nangangailangan ng high-speed settlement at liquidity, XRP ang kanilang gagamitin. Ang pagiging flexible na ito ay hindi kahinaan.
ito ay isang napaka-smart or napaka-talino na paraan para masakop ang market. Ang pagiging neutral na XRP ang nagbibigay kay Ripple ng kalayaang maging agile sa pagbili ng technology base po sa pangangailangan ng kliyente, hindi base sa kung ano lang ang kanilang paborito. Pag-usapan naman po natin dito ang multi-asset approach. Ibinahagi po ni Garlinghouse ang isang napaka-interesting na detalye dito. Noong taong 2023, ang Ripple mismo ay nag-mint ng 20%. Yan, Ripple minted 20% of all USDC circulation. In circulation. Yan, lahat daw ng USDC na nasa sirkulasyon dahil sa pangangailangan ng institutional payment flows. Ipinapakita nito na ang Ripple ay nakatuon sa pagiging infrastructure provider. Hindi sila nakadepende sa isang tool lamang. Ginamit nila ang USDC para sa ilang payment flows at XRP naman para sa iba. Depende po sa currency pair at saka corridor. Ngayon, dito naman papasok ang aking opinion. Ito ang tunay na kahulugan ng institutional grade technology. Ang mga malalaking kumpanya at bangko ay hindi po naghahanap ng blockchain preference o kung anong tool ang cool. Naghahanap sila ng solusyon sa kanilang mga problema. Mabagal na cross-border payments, mataas na fees, at liquidity issues. Ang pagiging multi-asset ng Ripple ay nagbibigay sa kanila ng competitive edge na hindi kayang tapatan ng mga kumpanyang single asset lamang ang focus. Kaya para sa akin, ang discarding ito ay nagpapatunay na ang Ripple ay hindi lang isang crypto project. Sila ay isang full-fledged financial infrastructure company. Ang pagiging backbone ng real-world finance ay nangangailangan ng ganitong uri ng flexibility at iyan ang eksaktong ginagawa nila ngayon. Pag-usapan naman po natin ang technology na sumusunod sa pangangailangan. Binigyang diin ni Garlinghouse na ang mga kliyente ay hindi po nag-iisip sa paraan ng blockchain preference. Ang mga kliyente ay may problema at kailangan nila ng solusyon. Ang technology ay dapat sumunod lang sa problema. Inilarawan niya sa XRP bilang isang asset na scalable, fast, at saka inexpensive per transaction. Ang mga katangiang ito ang dahilan kung bakit ito ay well-suited sa maraming use cases, habang ang ibang tools naman ay ginagamit para sa mga sitwasyong nangangailangan ng ibang katangian. Ito po ang aking opinion dyan. Napakaganda ng pilosopiyang ito. Sa halip na ipilit sa XRP sa lahat ng bagay, kinikilala ng Ripple kung saan talaga ito nag-i-excel. Ang ganitong utility-first na approach ay napaka-credible pakinggan ng mga CFOs at mga board of directors sa traditional na bangko. Ang mga institusyong ito ay ayaw po sa hype. Gusto nila reliability. Kapag sinabi po ng Ripple na XRP ang tool na kailangan mo para sa problemang ito, may kasama itong datos, bilis, at saka reliability. Hindi ito basta pagbebenta ng token. Ito ay pagbebenta ng efficiency. Ito ang naghihiwalay kay Ripple at XRP mula sa libo-libong ibang projects na hanggang hype lamang. Pag-usapan naman po natin si XRP bilang neutral backbone. Ang nakita nating mga pahayag ay suportado rin ng analyst na si Stellar Rippler. At siya ay naniniwala na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang pangmatagalang plano. Si XRP ay hindi po idinisenyo para maging isang niche product. Ito ay idinisenyo para maging neutral backbone ng real-world finance. Ang mga komento ni Garlinghouse at Long ay nagpapatunay na si XRP ay isang foundational piece ng isang payment infrastructure na binuo para lumaki kasabay ng paglaganap ng tokenization. At eto naman ang aking opinion dyan.
Ang neutrality ay isa pong napakalakas na asset sa mundo ng finance. Walang bangko ang gustong gumamit ng technology sa pagmamay-ari o kontrolado ng kanilang kalaban. Ang pagiging open source ng XRP Ledger at ang pagiging neutral na XRP mismo ay nagbibigay po ng tiwala sa mga institution. Dahil ang XRP ay hindi nakatali sa isang kumpanya o bansa, ito ay nagsisilbing common ground. Kaya para sa akin, ang vision na ito ay mas malaki pa sa anumang nakita natin noong nakaraang mga taon. Kung ang Ripple ay matagumpay na makakapag-deploy ng kanilang infrastructure sa XRP ay hindi na lang basta isang digital asset. Ito po ay magiging utility layer na siyang magpapatakbo ng ekonomiya ng mundo. Ang bawat pahayag ng mga leaders ng Ripple ay unti-unting bumubuo sa puzzle na ito. At nakikita natin na si XRP ay nasa gitna ng lahat ng ito. At ayan sa kabuuan, ang pagkilala po ng leadership ng Ripple kay XRP bilang center of everything, yan ay isang malakas na signal para sa atin. Hindi nila nililihis ang kanilang focus. Sa halip, ginagawa nilang bahagi ng mas malawak at mas matatag na ecosystem itong si XRP. Ang kombinasyon ng stablecoins at XRP ay hindi tanda ng pag-give up, kundi tanda ng pagiging enterprise ready. Habang patuloy po ang paglaganap ng tokenization, ang papel ng isang mabilis, mura at reliable na bridge asset ay magiging mas mahalaga kaysa dati. Ang pahayag na ito ay nagbibigay po sa atin ng confidence ng teknolohiyang ating binabantayan ay hindi lang pang short-term na gain, kundi pang long-term na utility sa loob ng financial system ng buong mundo. Ang kinabukasan po ni XRP ay hindi nakadepende sa kung ano ang sasabihin ng hype. Ito ay nakadepende sa paggamit nito ng mga institution at sa infrastructure na patuloy na binubuo ng Ripple. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended na video natin dito.